Sa Woodsboro, dumating si Scott at ang kanyang kasintahang si Madison sa isang kilalang bahay. Maraming taon na ang nakalilipas, isang serye ng mga pagpatay ang naganap doon at ngayon ay naging isang atraksyon na ito. Maaaring rentahan ito ng mga tao upang magpalipas ng weekend at humanga sa mga dekorasyon na kumakatawan sa mga krimen. Si Scott ay isang malaking tagahanga, kaya kumuha siya ng maraming mga larawan, ngunit naiinip si Madison. Naghiwalay sila nang pumunta siya sa banyo. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ng banyo si Madison at hindi niya mahanap si Scott. Tiningnan niya ang bawat silid at binuksan ng mga ilaw para lamang magulat sa maalamat na killer na si Ghostface. Sumigaw siya at tumakbo hanggang sa makasalubong niya si Scott. Matapos sabihin sa kanya ang nangyari, pumasok si Scott sa silid at natagpuan si Ghostface, ngunit isa lamang itong manika na may motion sensor. Sa malapit, mayroong isang maliit na memorial para kay Stu, isa sa mga lalaki sa likod ng orihinal na Ghostface. Napatay siya ng isang telebisyon na inihagis sa kanyang ulo, ngunit iniisip ng ilang mga tao na buhay pa siya. Pagkatapos ay tumunog ang telepono sa bahay at nagmadali si Scott upang sagutin ito dahil bahagi rin ito ng karanasan. Sumagot siya sa maraming nakakatakot na tanong, ngunit ibinaba niya ang telepono nang magkamali siya. Pagkatapos pumunta si Scott sa banyo, nakatanggap si Madison ng tawag sa kanyang cellphone. Isang nakakatakot na boses ang nagsabi sa kanya na mamamatay siya at hindi niya ito sineryoso dahil akala niya ay bahagi ito ng laro. Nang insultuhin siya ng boses, nagreklamo siya at natapos ang tawag. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay, kaya pumunta siya sa kabilang kwarto para tingnan, dahilan para gumalaw muli ang manika na Ghostface. Sa pagkakataong ito, may sinasabi ito, kaya tiningnan ng mabuti ni Madison at ginalaw ang kanyang kamay para suriin ang motion sensor. Pagkatapos ay binatukan niya ang maskara at ininsulto ito. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita si Ghostface, dahilan para mapasigaw at masuntok niya ito. Gayunpaman, sinusubukan lang siyang biruin ni Scott. Sa sandaling iyon, napansin ni Scott na iba ang dalaw ng manika. Nang lumapit siya, isiniwalat ni Ghostface na totoo siya at sinunggaban si Scott para saksakin ito ng maraming beses. Matapos mamatay si Scott, binato siya ni Madison ng dekorasyon at tumakbo palayo. Dumaan si Ghostface sa isa pang silid para mag-shortcut at lumitaw sa harap niya, itinumba ang mesa upang makalapit at hinawakan siya sa buhok bago siya itinapon sa hagdan. Sinubukan ni Madison na gumapang palayo, ngunit hinawakan ni Ghostface ang kanyang binti upang hilahin siya pababa at tumama ang kanyang ulo sa railing. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, nagawa ni Madison na makawala at tumakbo pataas upang kunin ang lampara sa dingding na ginamit niya upang hampasin si Ghostface. Sinubukan niyang tumakbo matapos siyang sipain, ngunit maya-maya ay inatake siya muli nito. Habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, sinipa niya ang dingding at nagawa niyang itulak silang dalawa sa railing. Kumapit si Madison sa lampara, ngunit bumagsak si Ghostface. Sa pamamagitan ng pagindayog sa lampara, itinaas ni Madison ang kanyang mga binti sa railing ngunit nadulas siya at nahulog rin. Naghintay si Ghostface habang hawak ang kanyang kutsilyo at nang bumagsak siya sa ibabaw nito, nasaksak siya sa tiyan. Halos walang malay, pinanood ni Madison na sinunog ni Ghostface ang bahay. Pagkatapos ay binuhusan siya ng gasolina at sinindihan din siya bago umalis. Sa Pine Grove, abala si Tatum sa kanyang telepono nang bigla siyang makarinig ng ingay. Sumilip siya sa bintana at nagulat sa isang presensya, ngunit ang kasintahan niyang si Ben pala yun. Pumunta ang magkasintahan sa kama upang mag-ibigan, ngunit naantala sila ng katok sa pinto. Inihagis ni Tatum si Ben bago pumasok ang kanyang ina, si Sydney. Agad niyang nakita si Ben na nabigong magtago at pinalayas ito. Pagkatapos ay nakipagtalo si Tatum kay Sydney dahil masyado itong overprotective. Si Sydney ay isang survivor mula sa pamamaslang ni Ghostface at nais niyang matuto ang kanyang anak mula sa kanyang mga pagkakamali, ngunit iniisip lamang ni Tatum na isang hipokrito ang kanyang ina. Pagkatapos, binuksan ni Sydney ang alarm system at pumunta sa kanyang silid upang makipag-ibigan sa kanyang asawa, si Mark. Kinabukasan, tiningnan ni Mark ang construction na nangyayari sa kanyang garahe bago pumasok. Samantala, pumunta si Sydney sa kanyang kafe at naghanda ng order para kay Lucas na binanggit ang isang dokumentaryo na napanood niya tungkol sa Ghostface kagabi at hiniling kay Sydney na may sama sa kanyang podcast. Naantala siya ng kanyang ina, si Jessica, na humingi ng tawad sa pag-uugali ng kanyang anak. Pagkatapos ay kinuha ni Sydney ang order para kay Carl na mukhang lubhang nakakatakot at hindi humiimik. Habang nagpapahinga, humingi ng payo si Sydney kay Jessica kung paano pakitunguhan ng isang teenager. Iginiit ni Jessica na mapanganib ang mundo at kailangang matuto ang kanilang mga anak na protektahan ang sarili. Ibinahagi rin niya na nananakit ang kanyang asawa, kaya iniwan niya ito at ngayon ay mag-isa niyang pinapalaki si Lucas. Sa paaralan, kinailangan magsuot si Tatum ng costume na aso para sa ensayo ng dula. Natisod siya at natumba habang paakyat sa entablado at aksidenteng naitulak ang pangunahing aktres na si Hannah na kasalukuyang nakasabit sa kisame. Si Aaron ang may kontrol sa kanyang harness at sinubukan siyang tulungan, ngunit sa halip ay naipit siya sa set. Sinabi ni Mr. George kay Hannah na kailangan nilang magsanay pa gamit ang harness.
Pagkatapos ay sinabihan niya si Tatum na dagdagan ng lakas sa kanyang role at hiniling sa kanya na kumuha ng lakas mula sa tapang ng kanyang ina. Sa cafe, nakatanggap si Sydney ng tawag mula sa isang nakakatakot na boses na nagsasabing siya si Ghostface. Iniisip niya na isa lamang itong kalokohan at ni-record ang tawag para i-report siya mamaya. Tiniyak sa kanya ng boses na totoo ito at nagsimula ng video call. Laking gulat ni Sydney nang lumitaw ang deformed na mukha ni Stu. Alam niya ang tungkol sa anak nito at inilipat ang kamera para ipakitang nasa labas siya ng paaralan, sinabing handa na siyang umatake. Sumakay si Sydney sa kotse at nagmamadaling pumunta sa paaralan habang tinatawagan ng kanyang asawa na siya ring hepe ng pulisya. Sa paaralan, patuloy na nagsasanay sina Hannah at Aaron gamit ang harness sa entablado. Gayunpaman, nag-ambala si Aaron ng ilang ingay. Pagkalipas ng ilang minuto, kinabahan si Hannah dahil hindi na sumasagot si Aaron. Biglang namatay ang mga ilaw at isang napakaliwanag na ilaw lamang ang nakatutok sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang harness na itinapon si Hannah sa kung saan-saan. Habang sumisigaw siya ng tulong, lumitaw si Ghostface sa entablado at pinapanood si Hannah na umiindayog. Sa tuwing malapit na siya, sinasaksak siya ni Ghostface gamit ang kutsilyo. Para sa kanyang huling galaw, itinaas ni Ghostface ang kanyang kutsilyo at hinayaan siyang umindayog dito para hiwain ang kanyang katawan na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos, dumating si Sydney at ininsulto si Ghostface bago nagpaputok. Tumakas siya, kaya sinubukan ni Sydney na sundan siya habang sumugod ang mga pulis papunta sa labasan. Sa backstage, natagpuan ni Sydney ang bangkay ni Aaron at sinigaw ang pangalan ng kanyang anak, nag-aalala na baka patay na rin ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tatum sa likuran niya at niyakap siya ni Sydney, inilayo siya para hindi niya makita ang mga bangkay. Pagkatapos, tinanong ng pulisya si George at lahat ng miyembro ng theater club. Sinabi ni Mark na ang killer ay isang taong alam ang paligid at hindi maaaring maging Stu dahil patay na ito. Malamang na gumamit ang killer ng deepfake technology, kaya susuriin ng police lab ang recording ng video call. Pagkatapos ay iniuwi ni Sydney ang kanyang anak, ngunit hindi pinayagang sumama si Ben na ikinainis ni Tatum. Sa bahay, sinuri ng pulisya ang bawat bintana at pinto bago pinapasok ang pamilya. Gayunpaman, hindi nila sinuri ang attic, kaya pagkaalis ng mga pulis, tumalon palabas si Ghostface. Sa kwarto, sinimulan ni Sydney na iimpake ang kanilang mga gamit para makalipat sila at nagreklamo si Tatum dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kaibigan. Nang pumunta si Sydney sa sarili niyang kwarto, tinanong niya si Mark kung bakit niya pinatay ang mga ilaw, ngunit sinabi nitong hindi niya pinatay. Biglang namatay ang isa pang ilaw, kaya hinanap ng mag-asawa ang kanilang anak para lamang matuklasan na bihag ito ni Ghostface. Nang ni Mark ang kanyang baril, sinipa ito ni Ghostface. Pagkatapos, sinabihan ni Mark si Tatum na kumilos at tumalon upang itumba si Ghostface. Nagsimulang mag-away ang mga lalaki at nagawa ni Ghostface na hiwain ang braso ni Mark bago sila nagagawan sa baril na aksidenteng napaputok sa dingding. Nang mahulog ang kutsilyo, sinipa ito ni Sydney patungo kay Mark bago niya sinimulang bugbugin si Ghostface. Sinubukan ni Mark na agawin ang laban, ngunit itinulak siya ni Ghostface pababa ng hagdan. Dahil wala nang malay si Mark, tumakbo sina Sydney at Tatum papunta sa kwarto. Inilipat ni Sydney ang kanyang shoe rack at ipinakita ang isang nakatagong panic room sa likod nito. Nang subukan silang sundan ni Ghostface, itinumba siya ni Sydney gamit ang baseball bat at isinara ang pinto. Sinimulan nitong hampasin ni Ghostface, ngunit napakakapal nito at hindi man lang ito natinag. Pagkatapos ay ipinakita ni Sydney kay Tatum na may lihim na daanan sa panic room, kaya sinimulan nila itong tawirin upang subukang iligtas si Mark. Napagtanto ni Ghostface na hindi niya mabuksan ang pinto at aalis na sana nang makarinig siya ng ingay sa likod ng dingding. Natigilan ng mga babae at nanatiling tahimik nang biglang simulan ni Ghostface ang pagtapik sa dingding at kalaunan ay sinaksak ito. Pareho silang sumigaw at sinubukang gumalaw ng mabilis hanggat maaari habang paulit-ulit na sinasaksak ni Ghostface ang dingding. Nang tumama ang kutsilyo malapit kay Sydney, hinampas niya ito ng baseball bat, binaluktot ito upang maipit. Gayunpaman, kumuha si Ghostface ng fire poker at patuloy na sumubok, tinamaan ang braso ni Sydney. Habang papalapit ang mga babae sa dulo ng tunnel, hinanap ni Ghostface si Mark malapit sa hagdan, ngunit wala na ang katawan. Paglabas ng dalawa sa bahay, sinunggaban ni Mark si Ghostface mula sa likuran at nagsimula silang mag-away muli sa harapan ng bakuran. Sinira ni Sydney ang birdhouse sa likod ni Ghostface at pinagulong ito ni Mark pababa ng bakuran. Napadpad si Ghostface sa gitna ng kalye at nasagasaan siya ng isang kotse na agad niyang ikinamatay. Ang kotseng ito ay minamaneho ni Gail, isa pang nakaligtas mula sa mga nakaraang pamamaslang ni Ghostface. Isa siyang journalist at ang kanyang mga assistant ay ang kambal na sina Mindy at Chad. Sila rin ay mga nakaligtas kay Ghostface at kamag-anak ng isang dating biktima. Matapos makipag-ugnayan muli ni Gail kay Sydney, sa wakas ay oras na para ibunyag ang pagkakakilanlan ni Ghostface. Tinanggal ng isang pulis ang maskara, ngunit walang nakakaalam kung sino ang lalaking ito. Nakilala siya ni Sydney bilang si Carl mula sa coffee shop, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya.
Kakaiba ito dahil ang Ghostface ay karaniwang isang taong malapit sa mga biktima. Matapos isara ng pulisya ang lugar, naghanap sila ng impormasyon tungkol kay Carl at natuklasan na nakatakas ito mula sa psychiatric hospital 2 linggo na ang nakakaraan. Nakakulong siya dahil sa murder. Iniisip pa rin ni Sydney na napakadali nito at iginiit na palaging may 2 tao sa likod ng Ghostface. Nang tingnan niya ang mga nagkukumpulang tao na nakapalibot sa police tape, napansin niya sina George at Ben. Habang pabalik ang pamilya sa bahay, nilapitan sila ng kanilang mga kapitbahay, sina Lucas at Jessica, na gustong mag-alok ng kanilang pakikiramay. Naghinala si Gail kay Lucas dahil sa labis na interes nito sa totoong krimen at mga kaso ng Ghostface. Kaya, ipinagtanggol ni Jessica ang kanyang anak at sinabihan si Gail na tumigil. Habang nagkakape, ipinaliwanag ni Gail kay Sydney na pumunta siya sa bayan matapos marinig ang tungkol sa mga pagpatay sa isang bahay sa Woodsboro. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isa pang video call mula kay Stu na tuwang-tuwa nang makita si Gail at nangakong papatayin silang dalawa. Matapos ibaba ni Stu ang telepono, napagtanto ni Sydney na hindi ito titigil hanggat hindi sila gumagawa ng aksyon. Kaya, pumayag siyang tulungan si Gail na mag-imbestiga. Kinabukasan, nakatanggap sina Sydney at Gail ng tawag mula sa pulisya na nagpapaliwanag na walang naipasok na impormasyon tungkol sa katawan ni Stu sa sistema. Patay na ang coroner mula sa panahong iyon, kaya wala rin silang mapagtanungan. May teorya si Sydney na may nagnakaw ng mga papeles para magmukhang hindi nakarating ang katawan sa morgue. Sa psychiatric hospital, kinausap ng dalawa ang supervisor na si Marco at kinumbinsi itong ipakita sa kanila ang kwarto ni Carl sa dahilan na iuulat niya ang kwento sa TV. Ipinaliwanag ni Marco na hinalugog ng pulisya ang kwarto kagabi at si Carl ay napakamarahas na tao. Nakakita sila ng mga nakakatakot na drawing sa dingding ni Carl, ngunit sinabi ni Marco na hindi niya kailanman narinig na nagpakita ng interes si Carl kay Sydney o sa mga kwento tungkol sa Ghostface. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Sydney ang isang screenshot ng tawag ni Stu at agad itong nakilala ni Marco bilang isang walang pangalang pasyente na dumating sa ospital 16 na taon na ang nakalilipas. Nagkaroon siya ng amnesia dahil sa isang tama sa ulo at inatake ang isang babae habang gumagala sa mga kalye. Idineklara siya na may kapansanan sa pag-iisip at ipinadala siya sa ospital, ngunit siya ay pinalaya 2 araw na ang nakalilipas. Kinumpirma rin ni Marco na si Stu ay isang matalik na kaibigan ni Carl. Pagkatapos, nakatanggap si Sydney ng isa pang tawag mula sa pulisya na ipinaalam sa kanya na inihanda nila ang lahat upang i-track si Stu tuwing tatawag itong muli. Ayaw maghintay ni Gail at sinabing dapat gumawa ng bitag para sa kanya, kaya pumayag si Sydney na magpakita sa kanyang palabas. Bumalik sa bahay, napansin ni Mindy na nagtatrabaho si Lucas sa kanyang bakuran, ngunit patuloy itong sumusulyap sa bahay ni Sydney at naghinala. Sinuri ni Chad ang mga security camera, ngunit hindi niya mahanap ang sandaling pumasok si Ghostface, kaya hula niya ay nahakang footage. Tinanong ni Tatum ang kambal kung bakit sila bumalik pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, kaya ipinaliwanag nila na tungkulin nila iyon. Naunawaan niya ang kanilang punto at gusto rin niyang tumulong. Ilang sandali pa, nakarinig si Mark ng mga ingay sa construction area at nag-imbestiga. Nakakita siya ng ilang kagamitan sa sahig at pinulot ang mga ito, hindi niya namalayan si Ghostface na nagkukubli sa likuran niya. Matapos isara ang pinto ng garahe, pinatay ni Mark ang mga ilaw at sinamantala ng Ghostface ang pagkakataong atakihin siya. Binalot niya si Mark ng plastic curtain at sinaksak ito ng maraming beses. Kinagabihan, pinilit ng kambal na tipunin ni Tatum ang kanyang malalapit na kaibigan sa isang bar para mag-usap tungkol sa mga teorya. Binigyan din ni Tatum si Ben ng kopya ng tawag ni Stu na natagpuan niya sa cloud ni Sydney. Sinuri ni Ben ang mukha, ngunit wala siyang nakitang anumang hindi akma. Kaya, kung peke ito, napakagaling ng gumawa nito. Pagkatapos, sinimulan ni Mindy na maghanap ng motibo sa pagpatay sa mga kaibigan ni Tatum. Galit si Ben na hindi siya tinanggap ni Sydney. Nahuhumaling si Lucas sa kaso ng Ghostface at ayaw ni Chloe ng nakayayamot. Itinanggi nilang lahat ang pagiging killer. Samantala, nagsimula ang palabas ni Gail at in-interview niya si Sydney para may bahagi niya sa publiko ang nangyayari. Nanood ang mga bata ng palabas sa bar. Hiniling ni Sydney sa killer na tawagan siya dahil gusto niyang malaman kung ano ang gusto nito at sinubukan ni Gail na hamunin siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng duwag, ngunit walang tumawag. Nagpatuloy ang panayam at tinanong ni Gail si Sydney tungkol sa kanyang pamilya. Tumanggi si Sydney na pag-usapan ng tungkol sa kanyang anak, ngunit patuloy na nagtanong si Gail, iniisip kung natatakot si Sydney na ipasa ang kanyang trauma kay Tatum. Nainis si Sydney at lumayo, kaya kinailangan itigil ni Gail ang palabas. Pagkatapos, sinabi ni Gail kay Sydney na hindi ito patas. Iniisip ni Sydney kung ano ang gagawin ng kanyang kaibigan kung magtanong siya ng mga nakakasakit na tanong, kaya sumumpa si Gail na maayos siya. Gayunpaman, patuloy siyang umiinom ng gamot para sa kanyang pag-iisip. Sa bar, sinabi ni Tatum na gusto niyang makasama ang kanyang ina, kaya pumayag si Ben na ihatid siya sa istasyon. Pagkatapos ng transmission, sa wakas ay nakatanggap si Sydney ng tawag mula kay Stu na nagsabi sa kanya na nasa bar siya kasama ang kanyang anak.
Sinabi ni Sydney na imposible, kaya ipinaliwanag ni Stone na palihim na lumabas si Tatum na siyang dahilan ng bukas na pinto ng garahe. Sinabihan ni Gale ang kanyang team na tawagan ng pulis habang si Sydney ay tumatakbo palabas ng gusali. Patuloy din niyang tinatawagan si Mark ngunit walang nangyari. Sa labas ng bar, sumakay si Tatum sa kotse ni Ben at natagpuan ang computer nito. Laking gulat niya nang makita niya ang isang software na ginagamit nito para gawin ng peking imahe ni Stu sa ibabaw ng mukha nito. Sinabi ni Ben na pinaglalaroan lang niya ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tatum, kaya hinampas niya ito ng laptop at lumabas ng kotse. Sa kasamaang palad, naghihintay na sa kanya si Ghostface, kaya tumakbo siya sa kabilang direksyon. Sa bar, napagtanto ni na Chad at Mindy na hindi nila dapat iniwan si Tatum, kaya sinubukan nilang habulin siya. Dahil nakakandado ang pinto sa harap, naghanap sila ng ibang labasan. Sa kusina, inaalis ni Chloe ang nasunog na pizza nang biglang mamatay ang mga ilaw. Nang lumingon siya, nakita niya si Ghostface, kaya sinubukan niyang tumakbo, ngunit patuloy itong humaharang sa kanyang daan. Pagkatapos ay kumuha si Chloe ng kitchen mace at sinubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit patuloy siyang inihahagis ni Ghostface at itinapon sa mga furniture. Nahulog ang kutsilyo sa gitna ng labanan, kaya pinulot ito ni Chloe. Nang maramdaman niyang may malapit sa kanya, agad siyang umatake para lamang matuklasan na nasaksak niya si Chad. Lumitaw si Ghostface sa likuran niya at binawi ang kutsilyo bago siya binitawan. Pagkatapos ay sinubukan ni Mindy na atakihin si Ghostface, kaya tinaga niya ang tiyan nito at natumba rin ito. Hinampas ni Chloe si Ghostface para magambala ito at tumakbo pabalik sa bar kung saan sinubukan niyang sabihan si Lucas na tumakbo. Gayunpaman, pumasok pa rin si Lucas sa kusina. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, itinulak palabas si Lucas na nagdurugo. Narinig ni Chloe na paparating si Ghostface, kaya nagtago siya sa likod ng bar at kahit papaano ay hindi siya nakita ni Ghostface nang sumilip ito. Pagkatapos marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto, nagpa siya si Chloe na lumabas. Gayunpaman, isa itong patibong at mabilis siyang nahuli ni Ghostface. Inuntog niya ang ulo nito sa bar bago itinulak ang katawan nito sa isang tumpok ng mga baso. Madali siyang tinaga ng mga bubog hanggang sa mamatay. Sinubukan ni Lucas na gumapang palayo, ngunit hinila siya pabalik ni Ghostface at itinusok sa gripo ng beer, dahilan para may suka niya ang alak na may halong dugo. Kasabay nito, tumigil si Tatum sa pagtakbo upang huminga, ngunit natuklasan niyang malapit lang pala si Ghostface. Sinubukan niyang pumunta sa pinakamalapit na tindahan, ngunit nakakandado ang pinto at walang sumasagot sa kanyang pagsigaw. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang karatula at naghintay hanggang sa dumating si Ghostface para hampasin ito. Patuloy siyang tumatakbo sa kalye at humihingi ng tulong. Gayunpaman, walang lumabas, kaya nagtago siya sa likod ng isang flower kiosk. Habang binabantayan si Ghostface, nagulat si Tatum ng kung anong bagay sa likuran niya, ngunit si Ben lang pala iyon. Iginiit niya na hindi siya ang killer at humingi ng tawad si Tatum, tiniyak na natuto na siya sa kanyang kamalian. Ang matamis na sandali ay naputol ng pag-atake ni Ghostface kay Ben mula sa likuran. Hindi na ipagtanggol ni Ben ang kanyang sarili at sinaksak siya ni Ghostface ng maraming beses. Dahil sa galit, itinulak ni Tatum si Ghostface papasok sa isang tindahan na nabasag ang bintana. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ben, ngunit patay na ito. Wala siyang ibang magawa kundi ang tumakbo at nakarating sa kafe ng kanyang ina. Dahil alam niya ang password ng lock, nagawa niyang magtago sa loob. Nagpadala ito ng alerto sa telepono ni Sydney. Pagdating ni Ghostface sa kafe, nadatnan niyang nakakandado ang pinto at nagpas siyang umalis. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig ang telepono ni Tatum. Mabilis niyang kinansela ang tawag at naghintay hanggang sa makaalis si Ghostface para magpadala ng text kay Sydney na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Sydney na may baril sa opisina, kaya lumabas si Tatum mula sa kanyang pinagtataguan. Sa sandaling iyon, bumalik si Ghostface na may password at binuksan ng pinto para habulin si Tatum. Nagmadali siyang pumunta sa opisina at hinarangan ng pinto gamit ang furniture. Nakita ito ni Sydney sa security camera at tinawagan ng kanyang anak para sabihin sa kanya ang safe code. Nang ilabas ni Tatum ang baril, tinuruan siya ni Sydney kung paano i-off ang safety ng baril. Nang magsimulang mag-breakdown si Tatum, binigyan siya ni Sydney ng isang talumpati tungkol sa kaligtasan at sinabing sundin niya siya. Pagkalayo ni Ghostface sa pinto, sinabihan ni Sydney si Tatum na barilin ng pader. Tumagos ang mga bala na tuluyang nagpabagsak kay Ghostface. Lumabas si Tatum at sinabihan siya ni Sydney na barilin siya sa ulo para mas makasiguro, ngunit mas mabilis na tumugon si Ghostface at nagsimulang makipaglaban kay Tatum para sa baril bago siya ihagis sa mesa. Kumuha si Tatum ng isang fire extinguisher at pinalo si Ghostface sa ulo para matumba itong muli. Ngunit nang subukan niyang tumakas, hinawakan nito ang kanyang binti para matumba siya. Desperado, hinampas siya ni Tatum ng ilang upuan at pinabagsak siya sa mesa. Ngayon ay maaari nang umalis si Tatum, gayunpaman, nagulat siya nang makita ang isa pang Ghostface sa pintuan. Sabay na sumalakay ang dalawang killer para palibutan siya habang sumisigaw siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Sydney sa kafe at ang baril na lamang ang natagpuan niya.
Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ghostface na nagsabing hindi niya papatayin si Tatum hanggat hindi nakakarating si Sydney sa bahay para makita ito. Tumakbo pabalik si Sydney sa kanyang bahay at nakita ang lahat ng mga screen na may mga clip ni Stu. Kinumpirma niya na hindi siya totoo at ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago sa mga nakaraang biktima at iba pang mga killer na gumagamit din ng Ghostface mask. Kalaunan, natagpuan ni Sydney si Tatum na nakatali sa isang upuan sa likod bahay kasama si Ghostface na nagubad ng kanyang maskara para ipakitang siya si Marco. Tinawag din niya si Stu sa pangalan at lumitaw ang isa pang Ghostface sa likuran niya. Pagkatapos ay dinala ni Marco si Mark mula sa garahe at sinipa siya para kumpirmahing buhay pa ito. Nagpa siya rin ng isa pang Ghostface na hubarin ng maskara at nagulat si Sydney nang makita si Jessica. Kinumpirma ni Marco na patay na si Stu at ipinaliwanag na dati itong nagtatrabaho bilang isang Google security specialist kaya marami siyang kaalaman sa computer. Nagmakaawa si Sydney at kinutya siya ni Jessica na sinabing hindi ito katulad niya. Maraming taon na ang nakalilipas, nabuhay si Jessica sa isang miserableng buhay kasama ang kanyang mapang-abusong asawa hanggang sa mabasa niya ang talambuhay ni Sydney. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na alisin ang mga kontrabida, kaya pinatay niya ang kanyang asawa at hinayaan si Lucas na isipin na iniwan sila nito. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang inilabas ni Mark ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Nagagalit si Jessica habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasalita na sinabing binigo siya ni Sydney. Simula nang mawala si Sydney sa paningin ng publiko, hindi siya naging bahagi ng mga pag-atake ng Ghostface sa New York at iniisip ni Jessica na walang kwento ng Ghostface kung wala siya. Ang pagkakita sa kanyang bayani na nagtatago sa halip na lumaban ay nagparamdam kay Jessica ng matinding kabiguan kaya't nagpatingin siya sa psychiatric hospital kung saan niya nakilala sina Marco at Carl. Habang maingat na pinuputo ni Mark ang tip sa mga bukong-bukong ng kanyang anak, sinabi ni Jessica na ipapakita niya kay Tatum ang pagkamatay ng kanyang ina tulad ng ginawa ni Sydney para mapanatili ang cycle. Napansin ni Sydney ang ginagawa ng kanyang asawa at tumango bilang senyales. Kaya, hinedbat ni Tatum si Jessica sa ulo at binaril ni Sydney si Marco sa ulo. Winasak din ni Tatum ang upuan kay Jessica na itinulak siya bago tumakbo palayo. Sinundan ni Sydney si Jessica sa construction area at nakakita ng isang inabandonang costume ng Ghostface. Binulong ni Jessica ang pangalan ni Sydney bago binuksan ng napakalakas na radyo. Nang patayin ito ni Sydney, hinarap siya ni Jessica at nagsimulang mag-away ang mga babae sa sahig. Sinaksak ni Sydney ang binti ni Jessica gamit ang screwdriver at tumugon si Jessica sa pamamagitan ng pagtatangkang sakalin siya gamit ang cable. Dahil sa lapit ng dalawa, nakuha ni Sydney ang screwdriver at sinaksak si Jessica ng ilang beses bago niya ito itinulak. Nang gumanti ng atake si Jessica, lumitaw si Tatum para barilin siya. Tinulungan ni Tatum na bumangon ng kanyang ina, ngunit nang lumingon siya, wala na si Jessica. Sa loob lamang ng ilang segundo, sinubukang umatake muli ni Jessica kaya sabay siyang binaril ng mag-ina. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang napatay. Pagkatapos, pinalibutan ng mga pulis at reporter ang bahay. Sugatan ng kambal ngunit buhay pa, kaya gusto ni Gail na magtrabaho pa rin sila. Matapos dalhin ng ambulansya si Mark, humingi ng tawad si Sydney kay Gail dahil hindi niya ito nasamahan sa New York at nagkaayos sila na may kasamang yakap. Pagkatapos, nakipag-usap si Sydney kay Tatum at sa wakas ay nagsalita tungkol sa nangyari sa kanya, ipinaliwanag na ipinangalan niya ang kanyang anak sa kanyang yumaong matalik na kaibigan dahil sa kung gaano ito katapang. Matapos magyakap at magsabi ng pagmamahal, magkasama silang umalis patungong ospital. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.